Lumaki si Paul sa isang tahimik na barangay sa lungsod ng Maynila. Ang kanilang bahay ay isang simpleng tahanan. Hindi kasing laki ng mga mansyon ng mayayaman, ngunit hindi rin naman kubo na tulad sa mga naghihikahos. Ito ay isang tipikal na bahay na konkretong itinayo. May mga kalderetang laging sabik na naghihintay ng ulam sa maliit na kusina at isang sala na puno ng mga larawang nakasabit, mga alaala ng mga nagdaang taon ng kanilang pamilya. Ang tatay ni Paul na si Mang Leo ay isang pulis. Mula pagkabata, naging haligi ng kanilang tahanan ng disiplina at respeto. Hindi lamang si Mang Leo ang tumayong ama sa tradisyonal na kahulugan, ngunit siya rin ang taong nagsigurong tama ang mga hakbang ni Paul sa buhay. Ang pagiging pulis ay hindi trabaho lamang, anak. Madalas nasabi ni Mang Leo habang nagkakape sa maliit nilang kusina tuwing umaga. Alam mo, ito ay isang tungkulin. Dapat laging handa, laging matapang at higit sa lahat, laging tapat. Si Paul ay hindi kailanman nalihis sa mga prinsipyong itinuro ng kanyang tatay. Hindi siya tipong nagre-rebelde o naghahanap ng dahilan para lumihis ng landas. Kahit noong kabataan niya, sa mga simpleng laro sa kalye, palaging siya ang tagapamagitan kapag may hindi pagkakaunawaan ng mga bata. Huwag kayong mag-away, sabi niya minsan nang makita niyang nagtutulakan ng dalawang kalaro dahil lamang sa isang larong text. Kaya naman nating ayusin to ng maayos, di ba? Ang nanay naman ni Paul na si Aling Nena ay isa sa mga empleyado sa barangay hall. Hindi man kasing taas ng ranggo ng kanyang asawa, kasing importante rin ang kanyang papel sa komunidad. Siya ang unang nilalapitan ng mga residente kapag may problema, maliliit man o malalaki. Walang problemang hindi nadadaan sa usapan, Paul. Madalas niyang ipaalala habang nakikipag-usap sa mga kapitbahay na may hindi pagkakaintindihan. Sa kabila ng pagiging abala sa trabaho, ang init ng pagkalinga at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa ay laging nararamdaman ni Paul mula sa kanyang nanay. Lumaki si Paul na bihasa sa pakikisama at pagiging matapat. Ipinamulat ito sa kanya mula sa kanyang pamilya. Kapag may nakita siyang mali, hindi siya nagdadalawang isip na tumayo at ipaglaban ng tama. Isang ugaling madalas niyang namana sa kanyang tatay. Kapag may nakita kang naaapi, hindi dapat pinapalampas yun. Hindi dapat tinatalikuran. Madalas sabihin ni Mang Leo tuwing uwi galing sa trabaho. Mga sapatos niyang marumi mula sa buong araw na paglalakad sa mga kalye bilang pulis. Sa eskwelahan, si Paul ay isang tahimik ngunit kilalang estudyante. Madalas niyang ayusin ang kanyang mga gawain at laging nakakatulong sa mga guro tuwing may proyekto. Kilala siya bilang masipag at madalas igalang dahil sa pagiging responsable at patas. Hindi siya ang tipo ng estudyanteng naghahanap ng gulo, ngunit hindi rin siya umaatras kapag may kailangang ipaglaban. Isang araw sa eskwelahan, nakita ni Paul ang isang kaklase niyang si Joey na inaaway ng tatlo pa niyang kaklase. Si Joey ay medyo payat, madalas iniiwasan ng marami dahil mahina at tahimik. Hindi mapalagay si Paul habang pinapanood ito. Tama na yan, sabi niya ng malakas. Nilapitan ng grupo ng mga bata. Tumigil ang tatlong batang nambubuli at tumingin kay Paul. Hindi niya kayang baliwalain ang presensya nito. Alam nila na si Paul ay anak ng isang pulis at ang kanyang pamilya ay kilala sa komunidad bilang may mga disiplina. Bakit? Anong gagawin mo? Hamon ng isa sa mga batang nambubuli, ngunit halata sa kanyang mga mata ang takot. Hindi pinansin ni Paul ang hamon. Sa halip, humarap siya kay Joey at hinila ito papalayo sa gulo. Walang magandang maidudulot yan sa inyo, sabi ni Paul sa tatlong bata. Hindi niyo ba naiisip na baka kayo ang magkaroon ng problema kung malaman ng guro yung ginagawa ninyo? Pagkatapos ay hinila niya si Joey papunta sa kanilang silid-aralan. Iniwan ng tatlo na tila nag-aalinlangan sa kanilang mga ginawa. Salamat, Paul, ha? Bulong ni Joey habang naglalakad sila palayo. Walang anuman, ano ka ba? Sagot ni Paul. Wala ka namang kasalanan. Huwag kang papayag na apihin ka nila. Bagamat madalas ipagtanggol ni Paul ang mga naaapi, hindi rin siya palaging ligtas sa gulo. May mga pagkakataon din na siya mismo ang napapasok sa alitan dahil sa kanyang pagtatanggol sa iba. Ang pagiging anak ng pulis ay may kalakip na pressure. Madalas iniisip ng mga kaklase niya na siya ay untouchable. Ngunit may mga mas matatapang na bata na sinusubukan siyang hamunin, marahil para patunayan ang kanilang sarili.
Tignan nga natin kung ganun ka talaga katapang, Paul. Minsang bumulong ang isang nambubuli sa kanyang likod habang siya'y nakaupo sa kantin. Nagpatuloy si Paul sa pagkain, hindi alintanang pagbabanta sa kanya. Alam niyang hindi siya magpapadala sa mga ganitong bagay. Sa bahay, palagi siyang pinapayuhan ng kanyang tatay tungkol sa pagiging matatag, ngunit mahinahon. Paul, hindi mo kailangang makipagsabayan sa bawat gulo. Pero kapag dumating ang oras na kailangan mong tumayo para sa tama, huwag kang aatras. Dapat alam mo kung kailan lalaban at kung kailan pipiliin ang katahimikan. Sabi ni Mang Leo habang magkasamang kumakain ng hapunan. Si Paul ay tahimik na nakikinig. Alam niyang may mabigat na responsibilidad sa pagiging anak ng isang pulis. Sa araw-araw na pamumuhay ni Paul, ipinapakita niya ang mga aral na natutunan mula sa kanyang mga magulang, ang pagiging tapat, matapang at responsable. Sa murang edad, siya'y tila tagapagpatupad na ng batas, hindi lamang sa mga kakaibang sitwasyon sa eskwela, kundi maging sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang simpleng binata. May mga pangarap, takot at minsan mga sariling pag-aalinlangan. Ganito lumaki si Paul, puno ng disiplina at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw sa kanya kung ano ang tama at mali, at laging pipiliin ang hustisya, gaano man kahirap ang sitwasyon. Pagkatapos ng ilang beses na nadamay si Paul sa mga gulo sa eskwelahan, naisip niyang kailangan niyang maging mas malakas. Hindi para manindak, kundi para ipagtanggol ang kanyang sarili at mas makatulong pa sa iba. Nakita niya na hindi sapat ang pagiging tapat at mabuti lamang. Kailangan din ng pisikal na lakas upang mas maging epektibo. Isang hapon habang pauwi siya mula sa eskwela, napatingin siya sa isang maliit na gym na malapit sa kanilang bahay. May mga taong nagbubuhat ng weights, pawis na pawis ngunit determinado. Tumigil siya sa harap ng gym at pinagmasdan ito. Iniisip kung ano kaya ang mararamdaman niya kapag siya'y nag-eehersisyo. Nasa isip pa rin niya ang isang pangyayari noong nakaraang linggo, kung saan muling nasangkot siya sa isang komprontasyon. Kahit na hindi siya ang target, nasaktan pa rin siya. Siguro oras na para maging mas malakas ako, bulong ni Paul sa sarili. Pagdating sa bahay, kinausap niya ang kanyang tatay habang ito'y nagbibihis matapos ang duty. Papa, iniisip ko pong mag-gym, sabi niya. Tumigil si Mang Leo sa pag-abot ng kanyang belt at tinignan si Paul ng seryoso. Bakit naman bigla mo yung naisip, nak? Tanong ni Mang Leo, nakataas ang kilay. Naisip ko lang po kasi tay, minsan kahit tama ang ginagawa ko, nadadamay pa rin po ako. Siguro kung mas malakas ako, mas kaya kong protektahan ang sarili ko, pati na rin ang mga taong gusto kong tulungan. Napatango si Mang Leo. Hindi masama yan, Paul, pero tandaan mo, ang pagiging malakas ay hindi lamang sa katawan, kundi sa utak at puso mo rin. Huwag mong gamitin yan para mang-api, ha? Alam ko po, tay, gusto ko lang pong masanda ako sa mga susunod na pagkakataon. Sagot ni Paul, may determinasyon sa boses. Maganda ang plano mo, anak. Sige, subukan mo. Tutulungan kita sa kailangan mo. Kinaumagahan, dinala ni Mang Leo si Paul sa gym at ipinakilala siya sa isang trainer na kaibigan ng kanyang tatay. Si Mang Danny, isang dating sundalo, ay malaki ang katawan at maraming alam pagdating sa pag-eehersisyo. Nang makita si Paul, ngumiti si Mang Danny. Ito pala yung bata mo, si Leo. Parang kailan lang, late mo pa. Ngayon mag-gym ka na. Ngumiti si Paul at bahagyang nahiya. Opo, Tito Danny, gusto ko po kasing mas maging malakas. Mula noon, nagsimula ang regular na pagpunta ni Paul sa gym. Sa umpisa, nahihirapan siya. Hindi sanay ang kanyang katawan sa bigat ng mga weights at madaling sumakit ang kanyang mga kalamnan. Ngunit hindi siya sumuko. Tuwing umaga, bago pumasok sa eskwela at tuwing hapon pagkatapos ng klase, dumadaan siya sa gym para mag-ehersisyo. Naging bahagi na ng kanyang routine ang pawis, sakit ng katawan at pagtitiis. Sa loob ng ilang buwan, unti-unti niyang napansin ang pagbabago sa kanyang katawan. Mas lumapad ang kanyang balikat, naging mas define ang kanyang braso, at mas lumakas siya. Hindi na siya ganoong natatakot harapin ang mga sitwasyon kung saan may gulo, dahil alam niyang kaya na niyang protektahan ang sarili at ang iba pa. Isang araw sa eskwela, nilapitan siya ng isang kaklase, si Carlo, na kilalang madalas takutin ng mga upperclassmen. Paul, pwede bang humingi ako ng tulong sa'yo? Tanong ni Carlo, halatang kinakabahan. O anong problema?
Tanong ni Paul, nakatingin kay Carlo na parang nagsusuri. Natatakot kasi ako kina Marco at sa mga kaibigan niya. Lagi na lang akong ginugulo. Alam kong kaya mo silang harapin, Paul. Kaya sana tulungan mo ko. Pagmamakaawa ni Carlo. Nag-isip saglit si Paul bago sumagot. Alam niyang hindi tamang gumamit ng lakas para manindak. Ngunit gusto rin niyang makatulong sa mga katulad ni Carlo na hindi kayang ipagtanggol ang sarili. O sige, sabi ni Paul. Pero hindi tayo gagamit ng dahas. Kakausapin natin sila ng maayos. Kapag nakita nilang hindi ka natatakot, titigilan ka rin nila. Nang sumunod na araw, nakita ni Paul at Carlo sina Marco sa kantin. Lumapit sila at agad na nagulat ang grupo nang makita si Paul kasama si Carlo. O bakit kasama mo sila, Paul? Tanong ni Marco. Nangingialam ang mga mata habang tinitignan si Carlo. Tahimik lang si Carlo. Kaya si Paul ang sumagot. Tama na ang pananakot niyo kay Carlo. Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Mataas ang tono ng boses ni Paul, ngunit hindi ito galit. Isa itong paalala, isang babala. Napatingin si Marco kay Paul at bagamat halata ang tensyon, tila hindi niya kayang labanan ng determinasyon sa mukha ni Paul. Sige, bahala ka nga, sabi ni Marco sabay lingon sa kanyang mga kasama. Umalis na tayo dito. Sa pagkakataong iyon, naging malinaw kay Paul ang epekto ng kanyang desisyon na magpalakas. Hindi lamang ito pisikal na lakas kundi kumpiyansa at presensyang nagpapabago ng mga sitwasyon. Mula noon, mas marami pang mga kaklase ang lumapit kay Paul para humingi ng tulong at palagi niyang sinisigurong walang nasasaktan o inaabuso. Pagdating ng high school graduation, napagdesisyonan ni Paul na sundan ng yapak ng kanyang tatay. Tay, gusto ko po sanang mag-enroll sa criminology sa kolehiyo, sabi niya habang kumakain sila ng hapunan. Napatingin si Mang Leo sa kanya, sabay ngiti. Alam kong isang araw pipiliin mo rin yan, anak. Pero sigurado ka ba? Opo tay, gusto ko pong makatulong sa mas maraming tao. Naniniwala akong sa pagiging polis, mas marami pa po ako magagawa. Sagot ni Paul na puno ng determinasyon. Okay, magandang desisyon mo, anak. Huwag mong kalimutan, hindi lang lakas ng katawan ang kailangan mo kundi pati utak at puso. Sa trabaho mo, makikita mo ang iba't ibang klase ng tao. May mabubuti, may masasama. Pero kapag lagi mong pipiliin ng tama, wala kang dapat ikatakot. Ngumiti si Paul at tumango. Opo tay, gagawin ko pong tama ang lahat. Mula sa simpleng binata na nagtatanggol sa mga kaklase mula sa pambubuli, naging layunin ni Paul na ipaglaban ng hustisya sa mas malawak na paraan. Alam niyang magiging mahirap ang daan tungo sa pagiging pulis, ngunit handa siyang harapin ito dahil alam niyang ito ang kanyang tungkulin. Isang tungkuling itinanim sa kanya ng kanyang tatay at ipinasa sa kanya ng kanyang nanay na nagturo sa kanya ng tamang pakikitungo sa kapwa. Sa kolehiyo, mas lalo pang naging seryoso si Paul sa kanyang mga pag-aaral sa criminology. Dumaan ng mga araw na tila isang iglap lang at palaging puno ang kanyang oras. Sa mga araw na walang masyadong gawain sa eskwela, dumediretso siya sa gym o kaya na may nanonood ng mga balita sa telebisyon na naging bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Isang gabi habang nakaiga siya sa sofa at nanonood ng balita, biglang sumiklab ang ulo niya sa nakita sa TV. Isang pulis ang inireport na sangkot sa kasong pagnanakaw at extortion. Breaking news! Isang pulis ang nahuli matapos ireklamo ng mga residente ng panghaharas at panghingi ng pera kapalit ng proteksyon, sabi ng reporter. Ayon sa mga ulat, ang nasabing pulis ay sangkot din sa ilang kaso ng ilegal na droga at paggamit ng kanyang badge upang takutin ang mga inosenteng mamamayan. Hindi maiwasang mag-init ang loob ni Paul habang pinapanood ito. Tahimik siyang tumayo at nagpunta sa bintana ng kanilang bahay. Nag-iisip, bakit kaya ganito ang iba sa aming propesyon? Bulong ni Paul sa sarili habang nakatingin sa labas. Pulis ka para ipagtanggol ang mga tao, hindi para abusuhin sila. Pinapangako ko sa sarili ko, hindi ako matutulad sa kanila. Naramdaman niyang bumibigat ang kanyang dibdib sa tuwing naaalala ang mga balitang ganito. Minsan sumagi sa isip niyang makasama ang mga ganitong tao pagdating ng araw. Ngunit agad niya itong itinaboy sa kanyang isip. Hindi siya magiging katulad ng mga iyon kahit nasa iisang lugar pa sila. Kinabukasan habang naglalakad siya papuntang eskwela,
Napansin niya ang isang matandang babae na nahihirapang tumawid sa kalsada. Mabilis ang mga sasakyan at tila walang nag-abala na tulungan ang matanda. Agad na nalapitan ni Paul ang babae. "Nanay, tulungan ko na po kayo." Malumanay na sabi ni Paul habang maingat niyang inaalalayan ng matanda. "Oh, salamat iho. Nahihirapan na kasi ako sa tuhod ko eh. Hindi ko na magawang tumawid ng mag-isa," sabi ng matanda na bahagyang nanginginig. "O sige po, dahan-dahan lang po tayo," sagot ni Paul habang tinatawid nila ang kalsada. Nang makatawid na sila ng ligtas, nginitian siya ng matanda. "Napakabait mong bata. Salamat ulit iho ha," sabi ng matanda habang hinahaplos ang kanyang braso. "Sana'y marami pang katulad mo." Ngumiti si Paul. "Walang anuman po, Nay. Ingat po kayo." Sa kabila ng mga ganitong eksena ng pagtulong, minsan ay naiipit din siya sa mga delikadong sitwasyon. Tulad isang gabi, habang pauwi siya mula sa eskwela, nadaanan niya ang isang grupo ng mga tambay na tila may pinagtitripan. Nakita niya ang isang binata na tahimik na naglalakad. Ngunit sinusundan siya ng mga tambay. Narinig ni Paul ang malakas na halakak at ang pag-uusap ng mga tambay na ito. "O saan ka pupunta ha? Ang yabang mo ah," sigaw ng isa habang ang isa naman ay nagpapakita ng hawak na bote. Napakunot ang noon ni Paul. Hindi na siya nagdalawang isip at lumapit sa grupo. "Teka nga, ano bang problema rito?" tanong niya ng malakas. Naglalakad na tila walang takot. Nagulat ang mga tambay nang makita si Paul. Tumigil ang mga ito sa kanilang pinagtatawanan at nagkatinginan. Halatang naaasiwa sa biglang presensya ni Paul. "Wala naman pre, nagbibiro lang kami," sagot ng isang tambay. Sabay bitaw sa bote at naglakad palayo. Ang iba naman ay sumunod. Bumuntong hininga si Paul at lumapit sa binata. "Okay ka lang?" tanong niya. "Oo, salamat. Kung hindi ka dumating baka kung ano na ang nangyari," sabi ng binata. Halatang kinakabahan pa rin. "Walang anuman, minsan kasi yung mga ganun, pag nasanay na walang pumapalag, mas lumalakas ang loob," sagot ni Paul. "Ingat ka palagi ha." Sa tuwing may mga ganitong sitwasyon, pakaramdam ni Paul na nagagampanan niya ang tungkulin, hindi lamang bilang estudyante ng criminology, kundi bilang isang tao. Hindi man siya pulis pa sa mga oras na iyon, alam niya sa puso niya na responsibilidad ng bawat isa ang tumulong sa kapwa. Isang gabi pagkatapos ng isang mahirap na araw sa eskwela at gym, naupo si Paul sa harap ng telebisyon at muling nanood ng balita. Muling nakita niya ang mga ulat tungkol sa mga katiwalian ng ilang pulis. Hindi niya maiwasang mapaisip. "Magiging iba ako sa kanila," tahimik na sabi niya sa sarili. "Siguradong hindi ako magiging katulad nila." Pinanood niya ang mukha ng mga pulis sa TV na inaaresto. Kita sa mata nito ang pagkalito, ang pagkawala ng dignidad. Nagsimula ang balita sa mga pang-aabuso at nagtapos ito sa pagbagsak ng taong sinira ang tiwala ng mga mamamayan. Napabuntong hininga si Paul, ngunit ang mga salitang sinabi niya sa sarili ay nagmarka sa kanyang puso. Habang papalapit ang graduation mula sa kolehiyo, lalong tumindi ang determinasyon ni Paul na tuparin ang kanyang pangarap na maging isang pulis. Ngunit hindi ang tipikal na pulis na ginagamit ang uniforme para manakot at mang-abuso. Ipinangako niyang magiging tagapagtaguyod siya ng hustisya. Isang taong rerespetuhin ng kanyang komunidad, hindi dahil sa takot kundi dahil sa tunay na pagtulong. Sa araw ng pagtatapos ni Paul sa kolehiyo, hindi maipinta ang kanyang saya. Suot niya ang kanyang toga at habang nakatayo siya sa harap ng entablado, rinig niya ang masigabong palakpakan ng kanyang pamilya. Ang kanyang tatay si Mang Leo ay tumango ng may pagmamalaki mula sa likod ng auditoryo, habang si Aling Nena ay hindi na mapigilan ng luha ng kagalakan. Matapos ang ilang taon ng pagsisikap at sakripisyo, nakamit na ni Paul ang isa sa kanyang mga pinapangarap, ang makapagtapos ng criminology at masimula ng kanyang serbisyo bilang isang pulis. "Congrats anak, alam kong malayo pa ang tatahakin mo, pero ngayon pa lang proud na kami sa iyo," sabi ni Mang Leo habang yakap si Paul matapos ang seremonya. "Salamat tay, lahat ng ito ay para sa inyo at para sa mga tao. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nagiging pulis na makakatulong ng tunay sa komunidad," sagot ni Paul na puno ng determinasyon. Nang magsimula na ang kanyang trabaho, akala ni Paul ay agad siyang itatalaga sa mga rounds o fieldwork.
Ngunit nagulat siya nang malaman na ilalagay siya bilang gwardya ng istasyon. Isang trabaho na pangunahing nakatuon sa pag-aayos ng mga papeles at pagiging tagabantay lamang. Paul, ikaw munang mag-aasikaso ng mga dokumento at titiyakin na nasa ayos ang lahat dito sa loob ng presinto. Sabi ng kanilang station commander na tila may pagkabagsak ng balikat si Paul habang iniaabot sa kanya ang mga papeles. Alam mo, magaling ka kasi sa mga detalyeng ganito kaya dito ka muna. Dagdag pa ng opisyal. Nagulat si Paul. Hindi niya ito inaasahan lalo na't maganda ang kanyang mga rekomendasyon mula sa kolehiyo at maging sa mga professors niya. Hindi ito ang inaasam niyang simula. Gusto niyang rumonda, makita ang aktwal na kalagayan sa labas at makatulong sa mga tao. Bakit kaya dito ako nilagay? Siguro kulang pa ang tiwala nila sa akin. Bulong ni Paul sa sarili habang inaayos ang mga dokumento sa maliit na mesa sa gilid ng opisina. Hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkadismaya pero iniisip niya na baka may mas malalim na dahilan kung bakit ganito ang sitwasyon. Isang araw habang abala si Paul sa pag-aayos ng mga papel, narinig niya ang dalawang opisyal na nag-uusap sa pasilyo malapit sa kanyang mesa. Hindi niya balak makinig ngunit hindi niya maiwasang marinig ang mga salitang binibitawan ng mga ito. Si Paul, yung bagong graduate, bakit kaya nandyan lang siya sa admin? Balita ko masyado raw kasing masipag. Baka mamaya ma-overtake pa niya tayo eh. Sabi ng isang pulis, medyo sarkastiko ang tono. Sumagot naman ang isa pa. Oo nga no, puro commendations kasi. Sigurado akong mabilis ang magiging pag-angat niya sa ranggo. Kaya yan, nilagay muna siya sa mga gawaing papel. Mas mabuti nang hindi siya agad-agad mapansin. Mahirap na. Napapikit sa Paul habang nakaupo. Pinilit lunukin ang narinig niya. Alam niyang masipag siya at alam niyang may kakayanan siyang higit pa sa gawaing pang-opisina. Ngunit ngayon, malinaw sa kanya kung bakit siya nilagay sa ganitong posisyon. Dahil alam ng mga higher-ups na kaya niyang magtagumpay. Ngunit pinipigilan siya ng sistema para hindi siya makaangat ng mabilis. Hindi ako susuko. Bulong niya sa sarili habang mahigpit na hawak ang ballpen. Mas lalo ko pang pagbubutihan. Mas lalo akong magsisipag at kahit anong iligay nila sa akin gagawin ko ng buong puso. Mula noon, mas pinagbuhusan ni Paul ng oras at atensyon ng trabaho niya. Hindi niya tinitignan bilang parusa ang pagiging nasa admin. Bagkus, ginawa niya itong pagkakataon para patunayan ang sarili. Lahat ng papeles na inata sa kanya, inayos niya ng may dedikasyon at walang kapantay na pagsisikap. Ang bawat detalyeng kailangan ng station commander na ibibigay niya ng mabilis at eksakto. Minsan, habang abala si Paul sa isang tambak ng papeles, nilapitan siya ng station commander. Paul, napansin ko ang trabaho mo. Malinis, maayos at mabilis. Nakaka-impress. Sabi ng opisyal ng may ngiti sa labi. Dahil dyan, gusto ko sanang bigyan ka ng iba pang responsibilidad. Tutulong ka na rin sa ilang mga gawaing labas ng opisina. Lalong nagliwanag ang mukha ni Paul. Ito na ang pagkakataon na hinihintay niya. Salamat po. Sir, gagawin ko po talaga mabuti ang lahat. Lahat po ng iaatang niyo sa akin gagawin ko po ng maayos. Sagot niya. Simula noon, unti-unti nang pinayagan si Paul na sumama sa mga pagroronda. Bagamat may oras pa rin siya para sa admin work, nagagawa na niyang magpatrolya sa mga lugar na nasasakupan nila. Sa bawat paglabas niya, mas nagiging maliwanag sa kanya ang kanyang misyon. Ang protektahan ng mga tao, ipatupad ang batas at siguraduhin ang bawat isa ay ligtas mula sa anumang panganib. Minsang nagpapatrolya siya sa gabi, napansin niyang may isang grupo ng kabataan na tila nagtatalo sa gilid ng kalsada. Lumapit si Paul kasama ang kanyang mga kasamang opisyal. Ano bang nangyari rito? Tanong ni Paul. Mahigpit ngunit kalmado ang boses. Isang lalaki sa grupo ang sumagot. Wala naman sir, nag-aasaran lang kami. Pero nakita ni Paul sa mukha ng isa sa mga binatilyo ang takot, kaya nilapitan niya ito. Okay ka lang ba? May nangyari ba? Tanong ni Paul sa binatilyo, sabay ngiti para maibsan ang kaba nito. Okay lang po sir, pero lagi po kasi akong tinutokso ng mga yan. Nakakapikon na po minsan. Sagot ng binatilyo. Lumapit si Paul sa grupo at kinausap ang mga ito. Tigilan nyo na yan. Hindi nakakatuwa ang manakot. Kung ayaw niyong makarating to sa barangay, umuwi na kayo. Nag-alisa ng mga binatilyo at naiwan si Paul at ang batang kanilang tinutokso.
Salamat po sir, sabi ng binatilyo. Kita ang kaginhawaan sa mukha nito. Walang anuman, basta kung kailangan mo ng tulong, nandito lang kami. Sagot ni Paul sabay balik sa kanyang pagronda. Sa bawat pagkakataong makakatulong siya sa iba, nararamdaman ni Paul na tama ang desisyon niyang pinasok ang propesyong ito. Unti-unti sa kanyang sipag at malasakit sa trabaho, nakuha niya ang respeto ng kanyang mga kasama at mga tao sa komunidad. At sa kabila ng mga balakid sa simula, naging mas determinado pa si Paul na itaguyod ang kanyang misyon, ang maging isang tunay na tagapagtanggol ng hustisya. Mabilis na lumipas ang mga buwan at hindi nakataka-taka na mabilis ding umangat si Paul sa kanyang posisyon. Mula sa pagiging simpleng polis na nag-aayos ng mga papeles, ngayon isa na siyang opisyal na may mataas na respeto mula sa mga kapwa polis at sa mga nasasakupan niya. Hindi lamang siya mahusay sa fieldwork, kundi pati na rin sa mga administrative duties na siyang dahilan kung bakit madalas na tumutulong siya sa mga polis na hindi gaanong bihasa sa ganitong aspeto ng trabaho. Isang araw habang inaayos niya ang ilang mga lumang papeles para sa isang nakaraang kaso, may napansin siyang kakaiba. Isa itong dokumento na naglalaman ng mga ebidensyang tila hindi kailanman na-submit sa korte. Nakasaad dito ang detalyadong mga ulat at testimonya na malino na nagpapatunay ng pagkakasangkot ng isang opisyal sa krimen na dati nang napawalang sala dahil sa kakulangan ng ebidensya. Napakunot ang noo ni Paul. Bakit hindi ito na isumite? Tanong niya sa sarili habang maingat na binabasa ang bawat linya ng dokumento. Alam niyang mahalaga ang nilalaman ng mga ito at dapat sana'y naging sapat na upang mapatunayang nagkasala ang opisyal na iyon. Lalo siyang nagtaka dahil ayon sa record, walang kahit anong ganitong dokumento ang naipresenta sa korte. Agad siyang bumalik sa kanyang mesa at tinignan ang lahat ng detalye. Nalaman niya na ang kaso ay hinawakan mismo ng kanilang chief, si Colonel Ramirez, na kilala bilang isang respetadong opisyal sa departamento. Ngunit habang mas sinisiyasat ni Paul ang mga dokumento, may isang kakaibang detalye siyang napansin. Ang apelyido ng asawa ng chief ay kapareho ng apelyido ng nakalayang opisyal. Mabilis na nag-click ang lahat sa isipan ni Paul. Posible kayang itinago ito ni chief? Bulong niya sa sarili, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang delikado ang natuklasan niya, ngunit alam din niyang mali ang manahimik lang. Ipinangako niya noon pa man na magiging isang tapat at patas na pulis at ito ang tamang pagkakataon upang tuparin niya yun. Sa mga susunod na araw, patuloy na iniimbestigahan ni Paul ang mga detalye. Kinausap niya ang mga tauhan sa records station. Hiningi ang mga lumang file ng kaso at nakumpirma niyang ang mga ebidensyang hawak niya ngayon ay itinago talaga at hindi isinumite sa korte. Ang dahilan? Walang iba kundi ang pagkakapamilya. Ang kapatid ng asawa ng chief ay ang kriminal na nakalaya. Alam ni Paul na hindi niya maaaring palampasin ito. Nang makampleto na niya ang mga impormasyon, agad niyang inireport ang sitwasyon sa internal affairs. Inilabas niya ang lahat ng ebidensya at mabilis na nakakuha ng atensyon ng kaso. Dahil sa ebidensyang natagpuan ni Paul, muling binuksan ang kaso at binalik sa korte ang opisyal na dati nang napawalang sala. Pagdating ng araw ng paglilitis, tahimik lang si Paul na nanonood mula sa gilid ng courtroom habang inilalatag ng prosecution ang mga bagong ebidensya na nadiskubre niya. Nang matapos ang pagdinig, mabilis na nahatulan ng korte ang opisyal. Sa wakas, nakamit na ang hustisya at alam ni Paul na tama lamang ang kanyang ginawa. Ngunit hindi rito natapos ang lahat. Matapos ang paglilitis, sa paglabas ni Paul sa korte, naramdaman niya ang malamig na titig ng kanilang chief, si Colonel Ramirez, na lumapit sa kanya. Ang tapang mo, Paul. Malamig ang boses ng chief habang nakangiti ng pilit. Pero alam mo, mag-ingat ka. Hindi mo alam kung sino ang mga kinakalaban mo. Hindi natinag si Paul. Matatag siyang tumingin sa kanyang chief. Ginagawa ko lang ang tama, sir. Kung ito ang paraan para makuha ang hustisya, hindi ako matatakot. Tumawa ng bahagya si Colonel Ramirez, ngunit may halong puot sa mga mata nito. Alam mo, Paul, ang pagiging masyadong matuwid sa mundong ito minsan ay nagdadala ng kapahamakan. Baka sa ibang tao, sir,
pero hindi para sa akin. Tugon ni Paul. Hindi ako matatakot na sundin ng tama kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Matapos ang kanilang maikling pag-uusap, umalis na si Colonel Ramirez. Ngunit alam ni Paul na ang banta ay hindi lamang basta salita. Alam niyang may mga posibleng kapalit ang ginawa niyang paglaban sa korupsyon. Ngunit mas nanaig sa kanya ang kanyang prinsipyo. Alam niyang ito ang tungkulin ng isang tunay na pulis, ang ipaglaban ng tama at ipatubad ang batas kahit sino pa man ang masagasaan. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik si Paul, ngunit hindi siya natinag sa kanyang trabaho. Patuloy siyang nagpakita ng dedikasyon at katapatan, hindi para sa sarili niyang ambisyon, kundi para sa mga taong umaasa sa hustisya. Hindi siya papayag na magpatuloy ang korupsyon sa kanilang sistema, at ipinangako niya sa sarili na gagawin ng lahat para magtagumpay ang mga tulad niya sa laban para sa katotohanan. Alam niyang hindi madali ang landas na pinili niya, ngunit buo ang kanyang loob. Sa uli, mas mahalaga sa kanya ang malinis na konsensya at ang pakiramdam na sa bawat araw nakakatulong siya sa paggamit ng tunay na hustisya. Lumipas ang mga linggo mula nang muling mabuksan ang kaso na natuklasan ni Paul, ngunit hindi siya nagpapahinga. Dahil sa kanyang dedikasyon at kasipagan, iba't ibang tungkulin ang naiatang sa kanya, at isa na rito ang pagroronda sa mga airport para tiyakin ang seguridad ng mga pasahero at ng mga high-profile na tao na dumadaan dito. Sa trabaho niyang ito, nakilala niya si Max, isang Belgian Malinois na isa sa mga pinakamahusay na police dog sa kanilang unit. Sa simula, hindi masyadong mahilig sa aso si Paul. Hindi siya tulad ng iba pa niyang kasamahan na may likas na pag-aalaga sa mga hayop. Ngunit alam niya ang kahalagahan ng mga police dogs sa kanilang operasyon. Napansin niyang si Max ay tahimik ngunit palaging alerto. Tila laging handang rumisponde sa anumang panganib. Dahil dito, naging magkatrabaho sila. Hindi inaasahan ni Paul na magiging malapit siya sa isang aso. Ngunit sa bawat operasyon nila, unti-unti niyang nakuha ang tiwala ni Max. Isang araw, isang mahalagang misyon ang dumating. Kailangan nilang magtungo sa isang airport kung saan nakatakdang sumakay ang isang senador para sa isang mahalagang meeting sa Visayas. Ang kanilang team ang naatasang suriin ang eroplano ng senador upang masigurong walang anumang banta sa kaligtasan nito. Paul, bilisan mo na. Magpapadala ng helicopter para madali tayong makarating sa airport, sabi ng kanilang team leader, kasama sa misyon ng mga police dogs tulad ni Max upang tumulong sa pagsusuri ng mga bagahe at eroplano. Habang naghahanda ang grupo, nakaatang kay Paul ang responsibilidad na unang sumakay sa helicopter, kasama si Max at iba pang mga aso. Nang dumating ang helicopter, mabilis na nagbihis ng kanyang gear si Paul at naglakad papunta sa makina. Ngunit bago pa man siya makalapit, biglang hinatak ni Max ang laylaya ng kanyang pantalon gamit ang kanyang hipit. Max, ano ba? Bakit mo ko inihila? Tanong ni Paul, bahagyang nagtataka. Panay pa rin ang tahol ni Max, tila may gustong iparating na hindi niya maipaliwanag. Napalingon si Paul sa ibang police dogs ng kanyang mga kasamahan at laking gulat niya nang makita niyang ang mga ito ay bigla ring nagtakbuhan at tahol ng tahol. Paul, anong nangyari? Tanong ng isa sa mga kasamahan niyang polis, halatang nag-aalala dahil hindi normal ang ganitong kilos ng mga aso. Napatigil si Paul at napatingin sa helicopter. May kung anong hindi magandang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Mag-ingat tayo, sabi niya sa mga kasama. Hindi normal to. Pakiramdam ko may mali. Dahil sa pag-aalalang nararamdaman mula sa mga aso, agad na inalerto ni Paul ang kanilang team leader. Iminungkahi niyang suriin munang mabuti ang helicopter bago sila sumakay. Tinawag nila ang kanilang explosives detection team at ilang minuto pa lamang ang lumipas nang may natuklasang nakakabit na bomba sa ilalim ng helicopter. May bomba! Sigaw ng isa sa mga technicians. Agad silang umatras at tinawagan ng bomb squad upang maingat na alisin ang pampasabog. Habang nagmamadali ang bomb team sa pagde-deactivate ng bomba, nakatayo si Paul sa gilid kasama si Max. Naglalakbay ang isip sa kung ano ang maaaring nangyari. Kung hindi dahil sa mabilis na aksyon ni Max at ng iba pang mga police dogs, maaari silang sumabog sa ere kasama ng helicopter. Matapos matanggal ang bomba, napalitan ang kanilang team para sa airport security ng senador. Ibang grupo ng mga pulis ang ipinadala dahil kailangan nilang mag-focus sa investigasyon kung sino ang may sala sa paglalagay ng bomba.
Seryosong humarap si Paul sa kanilang team leader at nagboluntaryong tumulong sa investigasyon. Hindi natin pwedeng baliwalain to, sabi ni Paul sa team leader. Halos pumatay na sila ng buong team. Kailangan nating malaman kung sino ang may gawa nito. Sumang-ayon ang kanilang team leader at agad na isinama si Paul sa pagsisiyasat. Patuloy ang kanilang pag-iimbestiga at unti-unti nilang natuklasan ang koneksyon ng ilang mga organisasyon sa mga krimen na posibleng naglalayon na sirain ang buhay ng senador. Nang malaman ito ng kanyang mga magulang, agad silang nag-alala. Isang gabi, habang nagpapahinga si Paul sa bahay, tumawag ang kanyang tatay. Paul, narinig namin ang balita. Malalim ang boses ng kanyang tatay. Anak, mag-ingat ka. Hindi biro ang kalaban mo. Mabigat na sitwasyon ang pinasok mo. Oo nga anak, dagdag ni Aling Nena, halatang nag-aalala. Hindi kami titigil sa pag-aalala hanggang malaman naming ligtas ka. Ngumiti si Paul kahit hindi nakikita ng kanyang mga magulang. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Tay, ginagawa ko lang po ang trabaho ko. At saka, kung hindi dahil kay Max, baka hindi ko na kayo makausap ngayon. Nagkaroon ng katahimikan saglit sa linya at napabuntong hininga si Mang Leo. Sige anak, pero tandaan mo, huwag kang padalos-dalos. May pamilya kang naghihintay sa'yo. Alam ko po tay, salamat. Mag-iingat po ako, sagot ni Paul. Sa bawat takbang ng investigasyon, mas naging matatag si Paul sa kanyang misyon. Alam niyang hindi madali ang trabahong pinasok niya. Ngunit ang bawat aksyon na ginagawa niya, nararamdaman niya ang bigat at halaga ng kanyang responsibilidad. Alam niyang kasama niya si Max sa bawat takbang. At dahil sa tapat na asong ito, nailigtas ang kanilang buhay mula sa isang trahedya. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay, alam niyang mas matindi ang hamon na darating. Agad na sinumulan ang masusing investigasyon matapos ang pagkakatuklas ng bomba sa ilalim ng helicopter. Lahat ng detalye ay tinutukan ni Paul, kasama ang kanyang mga kasamahan. Hindi nagtagal, natuklasan ng kanilang team na ang taong naglagay ng bomba ay isa sa mga staff ng airport. Isang mababang posisyon na tila walang kakayahang gumawa ng ganitong kalakaran. Ngunit sa mas malalim na investigasyon, lumabas na binayaran siya ng mga kasabwat ng chief at iba pang opisyal na pinakulong ni Paul ilang buwan na ang nakalilipas. Sa isang interview, tahasan ng inamin ng staff na binayaran siya ng malaking halaga upang isagawa ang paglalagay ng bomba. Pinilit po nila ako, sabi nito sa isang pahayag, at binayaran po ako ng malaki. Hindi ko kayang tanggihan. Takot akong kalabanin sila. Ang mga pangalan ng chief at ng dating mga opisyal na sangkot sa nakaraang kaso ni Paul ay lumabas muli sa investigasyon. Dahil dito, nadagdagan ng mga kaso at parusa ng mga sangkot at mas lalo silang nabaon sa kanilang krimen. Habang pinoproseso ni Paul ang mga kaganapan, napagtanto niya ang mas malalim na panganib ng kanyang trabaho. Hindi lang ang mga kriminal sa labas ang kailangang bantayan, kundi pati na rin ang mga kasamahan niya mismo sa serbisyo. Ang mga nakapaloob sa sistemang kanyang ginagalawan na minsan ay tinuturing na katuwang ay maaari palang maging mga kalaban. Naging malinaw sa kanya na hindi basta-basta ang laban para sa hustisya, lalo na kapag kapwa niya na nasa serbisyo ang kakampi ng mga masasamang elemento. Isang gabi habang nag-iisip si Paul sa mga nangyari, kinausap siya ng kanyang tatay. Paul, alam kong pinili mo ang trabaho mong ito dahil sa pagmamahal mo sa bayan at sa hustisya, sabi ni Mang Leo habang tahimik na umiinom ng kape sa kusina. Pero anak, gusto kong maalala mo na isa lang ang buhay mo. Hindi mo kailangang maging bayani sa lahat ng oras. Minsan kailangan mo ring maging maingat. Hindi lamang mga kriminal sa lansangan ng kalaban mo. May mga taong nasa loob ng sistema na mas delikado pa. Tumingin si Paul sa kanyang tatay. Ramdam ang bigat ng mga salitang binitawan nito. Alam ko po, Papa. Sobrang delikado na talaga. Lalo na't halos lahat ng mga kasamahan pa natin ang may kagagawan ng lahat ng to. Pero hindi ko pwedeng talikuran ang trabaho ko. Hindi naman sa sinasabi kong tumigil ka, sagot ni Mang Leo. Ang akin lang, maging maingat ka. Tiwala ako sa iyo, Paul, pero ayokong dumating ang araw na mababasa ko na lang yung pangalan mo sa headline ng balita dahil sa katigasan ng ulo mo. Napatango si Paul. Salamat, Tay. Hindi ko pababayaan ang sarili ko. Mas magiging maingat pa ako.
Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagbantay si Paul sa bawat hakbang niya. Alam niyang hindi biro ang kalagayan niya, na mas matindi pa ang makakalaban kapag sila'y nasa loob ng sistema. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nagpatinag. Alam niyang bahagi ito ng kanyang piniling propesyon at handa siyang harapin ang anumang pagsubok, basta't nasa panig siya ng tama. Labis din ang pasasalamat ng buong team ni Paul kay Max at sa iba pang mga police dogs. Sa isang simpleng pagdiriwang sa istasyon, binigyan ng mga tauhan ang mga aso ng espesyal na pagkain bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan. Kung hindi dahil kay Max, sabi ni Paul sa harap ng kanyang mga kasamahan habang hinihimas ang ulo ng aso, hindi ko na kayo makakasama ngayon. Tumahol si Max na tila sumasang-ayon at muling pinasalamatan siya ng lahat. Ang buong istasyon ay nagdiwang ng simpleng salo-salo, ngunit para kay Paul, mas malalim ang pasasalamat na nararamdaman niya para sa kanyang partner. Hindi niya inaasahan ng isang aso na ang unay hindi gaanong pinapansin ang siyang magsasalba sa kanilang lahat. Naging gabay para kay Paul ang mga payo ng kanyang tatay, ang mga leksyon mula sa mga naranasan niya at ang walang hanggang tiwala niya kay Max. Sa harap ng lahat ng pagsubok, buo ang loob ni Paul na magpatuloy sa kanyang serbisyo. Mas maingat, mas matalino at mas determinado na protektahan ng mga inosenteng tao at ipaglaban ng hustisya. Hindi lamang laban sa mga kriminal, kundi pati na rin laban sa mga taong nang aabuso ng kanilang kapangyarihan. Lumipas ang mga taon at mas lalong naging matagumpay si Paul sa kanyang propesyon. Hindi na lamang siya simpleng pulis na nagpapasaklolo sa sistema. Siya mismo ang naging bahagi ng pagbabago. Alam niya na sa trabaho niyang ito, hindi lamang pisikal na lakas o tapang ang kailangan. Mahalagang magkaroon din ng tamang koneksyon at samahan na nakatuon sa pagbibigay ng hustisya at serbisyo sa mga tao. Pinili ni Paul na maging mabuti sa kanyang mga kasamahan, pero hindi siya basta-basta nakikipagkaibigan. Alam niyang sa mundo ng pulisya, hindi lahat ay may mabuting hangarin. Minsan, may sinabi sa kanya ang kanyang tatay, "Anak, piliin mo ang mga taong mapagkakatiwalaan mo. Sa ganitong trabaho, importante ang may maaasahan ka, pero mas importante ang malinis ang mga intensyon ng mga taong kakampi mo." Seryosong pinakinggan ni Paul ang payong iyon. Kaya naman pinili niya ang mga kaibigan at kasamahan na may parehong prinsipyo. Mga taong naniniwala ng pagiging pulis ay hindi lamang isang trabaho, kundi isang tungkulin sa bayan at sa mamamayan. Unti-unti, nabuo niya ang isang maliit na grupo ng mga pulis at opisyal na hindi nagdadalawang isip na labanan ng katiwalian. Sila'y nagtutulungan, nagbabahagian ng mga ideya at palaging nakatuon sa pagsasaayos ng komunidad. Isang gabi, habang magkasamang nagdi-dinner sina Paul at ang kanyang tatay, napansin ni Mang Leo ang pagkakaiba sa kanyang anak. "Alam mo anak," sabi ni Mang Leo habang tumatango, "ibang klase na ang narating mo. Noon, napakasimple mo lang. Ang hangad mo lang ay makatulong sa mga tao. Pero ngayon, tinitingala ka na ng mga kasama mo sa serbisyo." Ngumiti si Paul. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat ng ito kung hindi siya nagtuloy-tuloy. "Tay, natutunan ko po sa inyo na hindi lahat ng tao ay masama. Sa bawat korap na pulis, may mga kasamahan na tulad natin na nagsusumikap gawin ng tama. Kung hindi natin sila tutulungan, sino pang mag-aayos ng sistema?" "Tama ka dyan, Paul," sagot ni Mang Leo. Kita sa mga mata nito ang pagmamalaki. "Pero tandaan mo, kahit saan ka man makarating, huwag mong kakalimutan ang pagiging totoo sa sarili mo at sa prinsipyo mo. Dahil sa huli, yan ang magdadala sa iyo sa tamang landas." Habang tumatagal, nakita ni Paul na totoo nga. May mga mabubuting opisyal na handang labanan ng katiwalian. Hindi naman lahat ay masama at yon ang nagpatuloy sa kanyang determinasyon. Naging malalim ang tiwala niya sa mga taong kanyang napiling pagkatiwalaan at kasabay ng kanilang pagtutulungan, napansin nilang unti-unting bumubuti ang ilang bahagi ng kanilang komunidad. Nagkaroon ng pagbabago sa sistema at bagamat hindi ito perpekto, alam nilang nasa tamang direksyon sila. Matapos ang maraming taon ng serbisyo, dumating ang oras para magretiro na si Max, ang tapat niyang kasama at police dog na naging bahagi na ng maraming operasyon. Naging malapit na si Paul kay Max sa paglipas ng mga taon at hindi na nakapagtataka na siya mismo ang nagdesisyong ampunin ito. Mahal na ng pamilya ko si Max, tay.
sabi ni Paul habang pinapanood ang dating police dog na ngayon ay masayang nakahiga sa kanilang sala. Kasama ang kanyang nanay at mga kapatid na naglalaro sa kanya. Dapat lang, tinulungan ka ng asong yan hindi lang minsan, pati buong buhay mo, nasagip niya, nailigtas ka niya, sabi ni Mang Leo habang tinatapik-tapik ang ulo ng aso. Karapat dapat lang talaga na mapayapang mabuhay siya dito. Isang gabi habang tahimik na nakahiga si Paul sa kanyang kama, napaisip siya sa lahat ng pinagdaanan niya. Mula sa pagiging isang simpleng estudyante na gustong protektahan ng mga naaapi, hanggang sa maging isang polis na nagbuwis ng buhay para sa katotohanan. Napakarami niyang natutunan at ang pinakamalalim na aral ay ang pagkakaroon ng tamang puso sa lahat ng kanyang ginagawa. Lumapit sa kanya si Max at humiga sa paanan ng kanyang kama. Hinaplos ni Paul ang ulo ng aso at ngumiti. Max, malayo na ang narating natin. Bulong niya. Hindi ko akalain na magiging ganito kahalaga ang tungkulin ko sa bayan. Pero alam mo, kahit gaano kahirap, sulit naman ang lahat. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Paul sa kanyang serbisyo. Mas determinado, mas matalino at mas mapagbantay. Hindi niya inakala na magiging ganito kalalim ang impluwensya niya. Hindi lamang sa kanyang trabaho, kundi pati na rin sa mga taong kanyang natutulungan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam niya ang totoo. Ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa ranggo o kapangyarihan, kundi sa epekto ng bawat mabuting gawa sa kapwa. Sa huli, napagtanto ni Paul ang isang mahalagang aral. Hindi lahat ng tao sa serbisyo ay masama. Sa kabila ng katiwalian at kasamaan, laging may mabubuting tao na handang tumulong at magbago ng sistema. At kahit gaano pa kalaki ang mga pagsubok, basta't buo ang loob at tapat ang hangarin, makakamit ang tunay na hustisya. Ang pagiging pulis ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan, kundi sa pagsaserbisyo at pagmamalasakit sa bayan. At sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Max sa paanan ng kama at si Paul ay nakangiti sa kanyang mga iniisip, alam niyang nagawa niya ang tama. Natupad niya ang pangarap na maging isang pulis na hindi lamang alagad ng batas, kundi isang tunay na lingkod ng bayan. Makatarungan, tapat at may malasakit sa kapwa.